Guys, sa ini nga sanctuary replica dinhi sa Mountain View College. So ginatur ta karon uban nato atong kauban direktor Baha, basta-basta para na padulong nami guys, ngit-ngit diri kay gabi naman good. Ato makita karon guys kung unsa gyud ni kanindot. Okay, before ta makasulo dito, gipakita diri sa tuwa ang sa ka-ship nga tuwa ka buok lam hawagan ni gamay. Diri agi oh. Sige na, dili na, sunod na. Ngoni Brad, dili ka mo sulod para pasayloon atong mga kasalanan. Kuna kay mga kaybalo, kinahanglan atong i-offer. Jesus is the Lamb. Muna siya, si Jesus is the Lamb. Okay guys, we are approaching to the entrance of the sanctuary. Muna siya guys. Mauna na siyang sulod karon. Portion sa kinatawag na asa yawan mga isulan ang gihatag sa usa ka mga lamb. So who among you here wants to volunteer? Ato mag-volunteer, ikaw lang ano nila. So, remember si Kisi, sa panahon sa Israel sa wilderness, Kisi was a sinner. Nagsala siya. And then, ang iyang gibuhat, nagdala siya lamb. So actually, lugag may nungdog sa atong tanan, ang Ginoo wala siya naglantaw kung sa kadako o sa kagamay ang atong gina-offer. Kay dili tanang kitawan sa unang panahon maka-provide sila kay depende po sa status sa kinabuhi. Ang uban pigyon kay bripot, ang uban baka kay dato po, di ba? So ang illustration of example lang ang pinaka-the best nga ihalad, mao gyud ang lamb kay mao siya perfect nga ihalad, no? So kani si Casey, iyan nagidala ang ginatawag nato nga lamb, ang offering lamb. So ang buhaton ni Casey, pagsulod niya diya sa always remember mga igsoon, usa ka ulaw magdala og baka sa panahon sa sanctuary sa una. Ulaw kay kanuman nakasabot kung dako ang imong gihalad, dako kay sala ng Ginoo. So pagsulod sa usa ka sinner diya sa entrance door dinhi sa courtyard, dili na siya makita ang iyang pagbuligong sa pagkabagsala, kundi kinsa makita si Jesus Christ himself. Kay gitabunan siya, luyo siya pagkabagsala, gitabunan siya sa pagkamaayo o paghinlok ni Kristo. Kanang white linen, di ba? White linen. So ang buhaton ni Kisi, so ano na, budget na mo, kay slice ang fruit sa ay sa lamb. So diya, isalad ang dugo. O mismo gid si Casey ang mo patay gid sa iyang gihalad nga lamb. And then ato na siyang ipahita, always remember ang karnero sa panahon nga ihalad siya, dili gid siya magreklamo, dili siya magkisi-kisi, dili siya magsaba, dili matulog na gid iyang buha. Ano yung karakteristik? And then ato i-slice ang iyan, tapos atong kuhaon ang ginatawag nga liver ug ang kidney. So ang liver ug ang kidney sa part sa hayop ug sa part sa tao, mo na siya tigsala sa ugaw sa lawas, tama ko? Dili. Tama. So sa tibuok kalibutan, gisala ni Kristo ang atong mga kasaypanan, atong mga kaugawan na kintaw kita unta mahukman, ma-judge ug mamatay kay tungod sa atong sala wala na nabuhat. Kay siya mo na himong halad sa atong mga sala. So ang buhaton nato mga igsunan, no, pamaniana. So ang kaning lamb, adine, tapos malimot. So si Casey, iyang ibutang ang iyang kamot dinhi sa lamb. So before pa may tabuha, so ang tanan nga sala ni Casey na-transfer sa lamb. Instead na siya mo'y mamatay, siya mo'y paningnan sa iyang mga sala, siya mo'y i-judge, dili na siya may tabo. Kaya ang sala ni Casey, ubalin din sa lamb, at siya mo patay din sa lamb.
sa looran ang dugo, and then bawa ng liver ng kidney. So after that, dito ta proceed sa atong tawag na altar of sacrifice. So thank you kayo kasi Yung mga namin diri sa kuan guys, sa altar of sacrifice. altar of sacrifice. So ang gibuhat, so human sa usa ka sinner nga naghalad sa lamb, so ang gibuhat dagkon ko sa priest dinhi sa ginatawag natong altar of sacrifice. So ang altar of sacrifice, imagine yung 15 siya kay init dito sa ilalom. And why is it the altar of sacrifice? It is not totally na touch this sa ground. Why? Lagi siya dito sa tunga-tunga. So pag umag iyaw dito, pag uman og slaughter dito sa lamb, dinhi siya gibutang. Ang iyang lawas, ang liver ug ang kidney. Ang priest iyang ipahid dinhi sa horn dinhi. Tapos dito po. So iyang ipahid niya. Ang kaning horn nagsimbolize kini nga authority and power sa Ginoo. And then human nga diya ibutang ang lamb ug uban nga internal organ part sa lawas sa usa ka lamb. So also member nga nung libete na siya. No ato may numduman, nana siya sa tunga-tunga no. Ato may numduman ang pagpalansang ni Jesus Christ dito sa Calvary sa cross. It is between the heaven and earth. Nasa sa tunga-tunga, siya nahimong pataliwala sa langit o sa yuta. Iyang gipalansang iyang kagulingon, sakripisyo iyang kagulingon tungod sa iyang pagka may gugmaon sa matag usa kanato. You know what? Kita untay paninglan, kita untay muhang dito sa cross pero wala na siya nitabo kay tungod sa gugma sa Ginoo sa matag usa kanato. So mao na siya. So diya ibutang ang lamb, hangtod diya mapulbo siya, maabo siya, dito siya ibutang sa kilid, and then apurpo sa shovel, i-transfer din siya dito sa gawas, sa layong dapit ang abo. Layo sa sanctuary. So ang kani siya, ang sulod ani, na siya ginatawag nga acacia wood. Acacia wood, it was being covered by bronze. Ganong bronze man, Brother Robert? Kaya nga naman, it represents Jesus Christ. He is 100% human and 100% God. So, nagkinabuhi siya nga tao, nagkinabuhi po siya nga usa ka Dios, di ba? So, mao na siya ang meaning sa bronze. So, kasi dali Kaning puti diri nga galibot guys, mo ni siya ang nag-represent sa Christ righteousness or itabunan ta ni Kristo sa iyang kwan tungod kay aron nga dili ta makita sa kadako atong sala, dili makita sa iba. Kita lang yun ang kitawag din ug ang priest. Imong replika sa imong imahe. No, kung unsa gid ang imong dagway ba? Kay actually lagi na siya tubig dinhi. Na imagine na siya tubig, uno ni siya tubig dinhi. And then after sa procedure diya, pupusod dinhi ang priest onya ang iyang buhaton, mangugas siya sa iyang kamot ug sa iyang tiil. Hugasan niya iyang kamot ug ang iyang tiil before siya musulod dito sa ginatawag nato nga holy place. Unya, kung ato makita ba isunan dinhi pa lang daan sa ginatawag nato nga altar of sacrifice, dili sa ginatawag nato nga liver. Pag abot nato dito mga isunan sa left side nato, dito naimutang ang lamb stump, no, 7 candles, og dinhi sa right side naimutang dito ang gitawag nga table of showbread, and then dito sa west nga side dito sa pusaka mao siya ginatawag narito ang altar of incense, and then sulod niya na sulod sa sulod sa most holy place na dito nahimutang ang Ark of the Covenant. So kung ato nga tawod ang pattern sa sunan, dinhi palandaan pa istit, tapos ang wala og tuo na siya object nga kabahin pod sa kanang ginatawag nato nga process kanang kabahin sa kaluwasan ba. So nag-cross siya. So kung ato lang taon dinhi, no, gikan dito sa Ark of the Covenant, dahil sa lamb stamp o dinhi sa gitawag nga table of showbread. So na-cross yung pattern. So nagpasabot inanay dugang lang pod ang kanila ground, mo siya ginatawag nga unsa man ang kani siya inner yard o ang inner yard kanang dinhi palapas sa outer yard. So mo siya ginatawag nga courtyard o kani nga yard. Kani nga mapusiso, mo siya ginatawag nga justification process. Unsa man ang justification process, Brother Robert? Ang justification process mo kay sunan, if we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior, dito ta nga siya gid ang baylo sa atong mga sala. Instead nga ang atong kinabuhi mo ipalansang dito sa Calvary sa cross, kita mo paninglan sa sala nga atong nabuhat,
Kay tungod at every moment nga makasalata, kita mo'y nagpalansang ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross. Mao gina siya tinuod mga igsunan. Oh, dinip no pag human nga justify ka mga igsunan, no na-justify ka, imbis nga ikaw mo ihalad, ikaw mo patyon, ikaw mo hukman, pero gi-justify ka sa Ginoo kay tungod sa iyang dugo mga kaigsunan. Tungod sa iyang dakong gugma, iyang gihalad, iyang gisakripisyo, iyang gi pagadagay-gay o sa Bisaya, no? Iyang gipatulo, gipabugay-gay ang iyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross aron mabayaran ang atong mga sala, aron mahugasan ta gikan sa atong mga kaugawan, gikan sa sala. So always remember, no, pag umana ni sa liver, so pag adto din sa ginatawag nato nga priest. So before siya mosulod din iyang hubuon ang iyang sandal. So kung kinsa na kainom dun sa ta, isbuk tagamay din ana. So kung kinsa na kainom dun sa inyo kung katong panahon nga si Moises dito sa unsa to nga mount nga naa dito ang burning bush. Kinsa maka-guess? Na dito ang burning bush. Na dito ang presensya sa Ginoo nga nakipag-istorya sa di ba ni ana ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo nga buan na ang imong sandal kay kining ground kay imong tumbal sa pinagkabalaan nga dapit. Di ba gihubo niya sandal. So sandal na pasabot siya nga kaugawan sa sala nga nabuhat sa tao. So dinita proceed mga igsunan. We are now in the interesting part of the journey of the sanctuary. So as I said earlier, while ago, so sa left side nadi ang lampstand, sa right side nadi ang table of showbread, and the altar of incense, and after that nadi ang sa Ark of the Covenant, no, ang iyang pattern kay cross ang iyang pattern. Sorry. So as we remember, ang katong color nga nasa entrance door, upat na siya din. Pag abot din nila, himo siyang 5. No? Nahimo siyang 5. So, pagsulod din sa priest, so, makita nato na siya lampstand. And then it has 7 candles, di ba? So, it represent 7 churches na na-mention sa Revelation chapter 1, di ba? So, ang kanang meaning ng 7 churches, so every age, every century sa kasaysayan sa Kristohanon, sa Christian, lagi napatiliwala ang Holy Spirit na work ang Holy Spirit sa Ginoo. Ang kanang lamp o ang kanang light, it represents Holy Spirit, work of the Holy Spirit. And kanang tanan nag-represent og nag-point na siya sa kinabuhi ni Kristo nga dana ang Biblia, He is the light of the world. He is the light of the world. And then, din sa right side, din nato makita ginatawag nga table of showbread. Nganong showbread? Kay gusto sa Ginoo ipakita ba? Ipakita ang bread, showbread, no, di ba? Pwede naman siya nga table of bread, di ba? Ngano showbread yun? Ipadayag gid sa Ginoo, wala ni gitago ang tinapay, naagid siya sa gawas. So why is it na ay duha ka corona diya? It represents God the Father and God the Son, which is Jesus Christ. And then ang kaning 12 lobes, actually kinsa kaninyo kaon og piyaya ka ganina o kato naging adlaw. Piyaya, wala. Actually lami piyaya, no. So atong mabantayan sa piyaya, wala siya gidibutang nga yes nga motubo siya. So ang kanang 12 lobes, it represents 12 tribe of Israel. Ang kanada yung tinapay diya mag-isunan, wala siya gidibutang patubo kanang piyaya size na siya ba ito. Nagpasabot na siya nga si Jesus Christ iyang gipahambol ang iyang kaugalingon mga kaisunan. Nga layo na kay siya nga pagka Dios pero di na gyud siya halos makita kay tungod sa atong pagkamakasala. Layo na kita sa iya, nabulag ta kay tungod sa atong pagka-sinner, pero because of his great love napakanaog siya diskalibutan, nipantay siya sa humanity. Nipantay gid siya sa tuwang kinabuhi. Nagkinabuhi gid siya nga uban sa tuwa. So giingon sa Biblia nga he dwells among us. And then ang kanin tinapay, it represents unsa man? Jesus Christ himself. No? Siya ang tinapay nga buhi nagikan sa langit. Kung kinsa makakaon niini, dili na pagagutomon pa. Ang kaning tinapay, mao ni siya ginatawag nga pulong sa Ginoo. Taga-adlaw sa atong kinabuhi, kinahanglan makita nga si Kristo maoy kahayag sa atong kinabuhi ug siya maoy witness o pulong na atong ginadala-dala sa atong isip pagkakristohanon. So ang kini nga area human sa sanctification and justification, mao ni siyang ginatawag nga sanctification process. Now, unsay pasabot ana? Ang sanctification process diyan nato gina-work out ang atong salvation. Dapat pag
pag-abot dito sa most holy place, ang atong mga kinaiya dinhin dapita usab na gyud kanang kinaiya nga angayan na panglangit ba, angayan na dadon sa Ginoo gipapuyo dito sa langit. O kana nga mga kinaiya kay ang kaning bread mao ni siya ang pulong sa Ginoo nga angay kanon sa iyang mga katawhan. Dili na siya twice a week, dili siya once a week, twice a month, thrice a year, kundi taga-adlaw gyud sa atong kinabuhi. Taga-adlaw gyud sa atong, di ba natay gyud tawag nga devotional, no? O devotional mo na ginabuhat mga igsoon, no? Every pitik sa atong kasing-kasing kinahanglan nga mukaon gyud sa tinapay sa kinabuhi. And then kumo ato ta diha na diha ang gitawag nga altar of incense. O diha nakasulat babawa ng kanang incense mga igsunan ang sala sa mga sa tao nga nag-offer dito sa gawas. So iwisik diya ang dugo and then mapapas to diya. Then diya din sa bill iwisik sa high priest ang kanang ginatawag nga dugo. Instead niya ang kalangsa masimutan sa tibuok katawan sa Israel, pero dili na siya may tabo kay tungod ang masimutan ang katong ginatawag natin nga insenso. Nga kanang ito mag-ampo ta nga Ginoo ang amo pag-ampo himuang ang humot nga insenso diya sa mga real nito na naka-remember man na atong malulog-lola, di ba? Okay, tungod mag-ampo ang high priest masimutan sa tibuok katawan sa Israel ang kahumot sa insenso. Nagpasabot nga ang iyang mga pag-ampo alang kanimo ka inumbot nga insenso diya sa atubangan sa Ginoo. Ano ang high priest na siya, no, kabilang siya white purity and holiness, and dili sa iyang bukton na ay dito nga onyx, no, dili symbolize siya itong pag-bukton Jesus Christ sa cross, no, ilukton niya ang kasadaan sa tibok kalibutan. And then nadili ang urim o ang terem kanang duha ka buok nga stone dinhi sa kilid nga musigan na pag-abot dito sa most holy place o ang 12 precious stones that represent 12 tribes of Israel. So kusa ta dinhi mga igsunan. So we are now in the very interesting part of the journey here at Sanctuary. So we are now in the most holy place. Okay. Sa most holy place, ang katong ginatawag nato nga high priest. So nato siya gold dinin, nakasulat siyang agtang ang pangalan sa Ginoo ug ang bugsos dinin na flow nagpasabot niya iya gina-practice gina-kinuan ang balaod sa Ginoo. Ug ato makita nga ang iyang salina inani siya, nasa inani. Moto no nadungag ang gold ang representation na kay ang pagkahayag-ari ni Kristo, ang iyang pagkamatarong, ang iyang pagka-purity, ang iyang pagka-holiness, no? And then dito kung ato makita dito sa gawas sacrifice of Jesus Christ, pero pag abot sa sanctification process, ang red dito it represents the life of Jesus Christ. So, na dito ang mga manununda nagpasabot nga in the beginning of the world, no, sa pagkuan pa lang sa kalibutan, sa pagmugna pa lang sa kalibutan, nagministeryo na ang mga manununda. So, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, hangtod nga mga naglangit nga makita na itong mga manununda nga nagministeryo. And then, pagsunod sa high priest niya, sa di pa ko malimot, so sa sidsid sa high priest, katayang siya, natay ginatawag nga katong bell nga gamay, katong kakiling-kiling. So, every move niya, always remember nga, ang tanan nga ginabuhat sa priest o high priest sa sulod, tanan pag-ampo gina tanan pag-ampo gina. And then madungog to sa priest nga nasa gawas, ang high priest nga buhi pa katungod sa kiling-kiling katong gamay nga bello kay motingog man to na sulim kayo palibot madunggan din siya. And then pagsulod din sa high priest, dili siya automatically nga naka-face sa Ark of the Covenant. So magtalikod pa na siya, bit-bit niya ang dugo, tapos iya ding iwahing ang kanang ginatawag na itong abel, iyang gamitan siyang siko, ana. Katod nga makasulod siya, katod nga maka-face siya sa kanang Ark of the Covenant. And iyang iwisik ang dugo, diya sa one time, diya sa mercy seat, o diya din sa floor 7 times. So, kung ato makita din na din ang ginatawag na to kabilang cherub. So ang cherub na siya upat na wings, so wala ta kabalo kung pila ka bag yung wings, no. Pero atong nakita diyan upat ba gibutang. So yang gikabiran ang lawas ug iya pong gikabiran ang glory sa Ginoo. Ug diya sa tunga na diya ginatawag na Shekinah's glory, o sa English pa God's glory, kung sa Bisaya pa timaya sa Ginoo. Nga nagsiga adlaw o gabi na siya padulong dito sa babaw, no. Like clouds and then sa panahon nga at nadawat ang offering sa usa ka tawo pinaagi sa dugo. So nagpasabot na mas mulight pag ina siya, mulighten pag ina siya. Mulighten pag ina siya. So ato makita sa Ark of the Covenant kana pure gold na siya.
ato makita sa ato document na ay 2 tablets of stone na ay pot of manna na ako ang Aaron's rod. So remember nga kanang 10 commandments, ang 1, 2, 3 iya sa Ginoo, ang 4, 5, 6, 7, 8 iya sa tao, di ba? So kanang tanan gisulat na sa Ginoo, pinaagi silang tudlo dito sa Mount Sinai. So kung gisulat sa Ginoo sa bato, napasabot nga dili na gina siya ma-erase kung gamitag eraser, di ba? O bisag pintalan pa nimo basta nalakra lagi na sa bato, nano lagi na siya diya. So ang kanang 10 commandments mao nay kinaiya gid sa atong manluluwas sa atong Ginoo. And then siya pot of manna nga during sa wilderness 40 years ang mga Israelites dito nagkinabuhi sa wilderness, gipatilaw sa Ginoo ang kalan-unon nga langit nun. Kana nga manna, it is not ordinary amana anymore. Kay nga naman gikan na siya sa langit, mo tay ginakaon sa mga manununda. Gipa-experience sa Ginoo ang langit samtang sila nagkinabuhi dinhi sa yuta. Amen. So yun na mag-igsuna, no? Og ang mana sa itong kinabuhi nga mao si Jesus Christ. Og ang stone sa itong kinabuhi, no? Mao gyapon si Jesus Christ because nagyon ang Biblia, He is the cornerstone. He is the rock of our salvation. Ano ganang Aaron's rod, mo gamit ni Moses dito sa pagpikas sa dagat. Pikas gyud. Ano sa pagbuak sa bato ni gawas ang tubig. O daghan pa kayo siya gibuhat ato. Mao na gigamit o gipasa niya kang Aaron. Si Aaron may na anoint nga may sunod niya na mahimo nga high priest. And then ang natabo magisunan, no, katong during sa wilderness katong may mga halas bitaw nagipangpaak ang mga katawan sa Israel. So kana nga rod mo na gitugsok dito mga isunan, gitaas ug maayo na color bulawan tapos sa tumoy na is serpent nga gold and then nag-shining shimmering splendor dito. Nang-shine ba? Oh, na-shine. Kung kinsa ang mulantaw dito dapita katong nga direction, maulian sila sa ilang mga balatian. So mao na nga rod. So na siya blossom. Why is it kanang tulo? Gisunod gid na siya. Kabalo magigsunan o sa significance and essence sa kinabuhi. Kanang tanan nagpahinumdum na sa pag-uban sa Ginoo siya katawan, sa pagpangga sa pagigugma sa Ginoo siya katawan, nga nag-provide gid ang Ginoo, nag-provide gid ang Ginoo, wala gid nagkulang ang Ginoo sa pag-provide sa mga katawan sa una hangtod karon, no? Pero unsa may ginhimo sa Israel, di ba? Kabalo na ta. Kana napahimunumdum na kung unsa gid ang tao kung naa siya sa Ginoo dili gid siya pasagdaan sa Ginoo kay secure gyud ang kaluwasan nga maangkon sa tao kung naa ta piilan sa Ginoo. So gawas sa Ark of the Covenant ato makita di ang scroll. Ang scroll na diya ginatawag nga Torah o 5 books of Moses. Mao siya ginatawag gyapon nga Pentateuch or Torah. So na diya ang nalista tanan ang ceremonial law. Ang law nga alos every Sabbath o si buhato nila. Daghan kayo nga balaod mga isunan no seremonyal, daghan kay civil law, daghan gid kayo. Pero wala na gi-appeal dito sa sunod. It is because kay tungod ang katapusang halad mao si Hesukristo mismo ang iyang kaugalingon dito sa Kalbaryo sa cross dito. Nahimo siya nga katapusang halad nga wala na to ang ceremonial law. Wala na kay na hitabo na ang katapusang halad nga mao ang iyang kaugalingon ug iyang gipaagas ang iyang dugo in order for us to be saved and mabayran ang atong mga sala. Pinaagi siyang dugo. Na mga tana kung mga igsoon, kuman sa justification process, kuman sa sanctification process, kung sa may sunod, glorification process. Always remember mga igsoon, na din ang himaya sa Ginoo. Na din ang himaya sa Ginoo, na din ang presensya sa Ginoo, o isip nga sinner, dili ka makita sa himaya sa Ginoo kung napakay sala nga ginatago-taguan. Tinuod na siya mga igsoonan. O dinood na siya. So mamatay ang high priest nga nasa sulod. Mismo ang tao dito sa gawas, naghalad siya niya dili kinakasing-kasing. So mamatay siya. And then wala pa gid na sa kasaysayan na tabo ko na namatay nga high priest dito sa sulod kay ang ginabuhat sa pagkatawan sa tibuok Israel dito sa wilderness, silang tanan sa gawas gaampo gid sila. No, gaampo gid sa ga-pray gid sila katong pareha sa giingon ni sir sa ako na hinumduman. Ga-pray gid sila dito sa gawas. Ilang gina-search out, ginapangita gyud kung unsa pa mga sala nga angin nila pangayo pasaylo sa Ginoo. Angin nila pangayo pasaylo sa Ginoo. Mo nang ilang yung gina-search out gyud kung unsa ilang mga sala para pag abot dito sa courtyard, kabulo sila kung unsa nga mga sala nga ma-transfer dito sa ilang i-offer nga hayop. Salam. So remember, wala na tayo sanktuaryo karon dinhi sa kalibutan, di ba? No?
October 22, 1844, natapos ang ginatawag na nga cleansing of the sanctuary. So pag mauna rin to ang pagsulod ni Jesucristo dito sa most holy place. Ang pangutana, unsay gibuhat ni Kristo dito sa most holy place? Pagsulod niya dito sa most holy place, dito siya nag-mediate sa ato, nahimo siyang attorney, abogado, nahimo siyang pataliwala, nasa tunga, na between sa Ginoo o sa katawhan. Now siya mo'y ga-fight para sa tuwa ba? Nga bisag unsay sala nga atong nabuhat matingala ta sa itong kagulingog. Ano di ba dito hukman sa Ginoo? Ano man? Iyang is ginasalo ang imong sala. Siya mo'y ga-fight dito taga-adlaw sa imong masala. Siya mo'y magpatiliwala, no? Libuto ng fireworks. So, in closing mga kaigsunan, so si Jesus Christ nasa sa most holy place ang iyang ginatrabaho dito. Na dito ang in conclusion. So, pwede may dili sa daplin. Pwede. Dili ta sa daplin mag-isunan. Para makita mo sa pangalaman. Fireworks! So, atubang na mo din mag-isunan no. Dito ko makatubang sa inyo para makatubang ninyo ang moment. No? Dili ma-appreciate ang kanindot sa kahayag kung wala kanindot. Di ba? Kung buntag na maigsoon, ma-appreciate ba yung kanindot? Dili, o kita nga mga katawan sa Ginoo, kita may kahayag na nasa kangitit. Unsa pag-appreciate sa kahayag, kung nasa sa kahayag, dapat natas kangitit para ma-appreciate ang kahayag na gihatag sa Ginoo nga kahayag sa tuwa. No, amen? Amen. Kaya nani pagkagsunan, October 22, 1844 tapos ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa most holy place, dito siya patiliwala sa katawan ug sa tao. Ang gibuhat niya dito, na dito ang libro sa kinabuhi, ang libro sa hinamdumanan o ang libro sa kamatayon. O dito, Book of Remembrance, Book of Death, o Book of Life. Yang ginasulat dito mga kaigsunan, ang mga tao nga niluwas. O kinsa po itong mga tao nga dili maluwas. Matod po sa writing ni Ellen White sa Great Controversy o sa Great Hope na nadiya na yung mga pangalan sa Book of Remembrance o Book of Death nga matransfer dito sa Book of Life. Na po yung pangalan sa Book of Life nga matransfer dito sa Book of Death, Book of Remembrance, di ba? So magbagaylo-baylo. Pero may tabo yun ang panahon nga moabot na adunay usa ka manununda nga nagdagtinta sa iyang kilid nga musulti kang Ginoong Hesus nga tapos na ang akong buluhaton. Sumuana siya. Nagpasabot nga kana nga mga takna. Karon nga mga takna mga isunan, this is the day of atonement sa atong kinabuhi. No? Si Jesus Christ na siya sa most holy place. Remember, grabe ang iyang paghangyo sa amahan pa nga. Lord, amahan, extend pa yung taon, pila ka mga gamot na panahon para makabalik pa ang katawan sa kuwa. Para makabalik pa ang katawan sa kuwa. Ano man? Kay paggawas ni Jesus Christ sa sanctuaryo ay sa most holy place, kung saan na siya, dili na siya attorney, dili na siya mediator, dili na siya lawyer, dili siya na ang judge. Nagpasabot nga, gihatag sa amahan ang authority o ang power nga sanay mahimong judge sa katawhan nga wala nagtuo sa iya nga siya Dios. So mag-close na itong mga libro mag-isunan nga kabalo siya kung sa itong mga niluwas at itong mga dili niluwas. So sa atong panahon karon mag-isunan, napabatay lang ngayon yung panahon sa pagpangalagot sa Ginoo. Wala to sa sanctification process sa atong pagpangalagot. Dapat ang atong pagpangalagot pinutanay, kinakasing-kasing. Kay kadyut na tayo ta nga panahon nga puyo dis kalibutan human ani, wa balik ta sa abog. Human pagbalik natin sa abog, kung saan na may tabo, maunit pagbalik sa Ginoo. You know what? Ang glorification process, di ba na dito imaya sa Ginoo? Inani siya. At itong mga tao sa pagbalik sa Ginoo, sa ikatawang pagbalik, na tumutago dito sa langog. At itong mga tao nga na ang ilang ngalan na sulat dito sa libro sa kamatayon. Ang libro sa kamatayon. So katutuloy ng mga tawhana, na dili sila hayag lantaw sa himaya sa Ginoo kay hayag kayo. Mutago sila sa langog, musulti sila kaamahan. Ginoo tabuni nilang mi kay di kagwanta sa imong himaya. Kaya naman during sanctification process mag-igsunan nagsagol ang mga tao dito, liwang, tambok, pobre dato, general may trabaho katubos sa tumang nililis wala. Kaya dito tanan, duguana sila nga tabuni nilang mi kay di kagwanta sa imong himaya. Kaya naman during sa sanctification process wala sila naningkamot sa pagpangalagat. Wala nila kinakasingkas nila pagpangalagat. Mo tong pagbalik sa Ginoo, sakit kaayo ang himaya sa Ginoo sa ilaha. Kaya naman wala nila gikinabuhi samtang nako sila sa wala na usab ang ilang pagkinahanglan. Pagbalik sa Ginoo, ang iyang ilisan
ang atong lawas nga madulot, ginisod ang lawas na di na madulot. Dili siya makausap sa atong pinaiya. No, kaya ang gusbon sa Ginoo ang kani atong lawas, ginisod ang lawas na di na madulot. Hoping and praying mga igsunan nga this is our first time nato meet o twice na nato nga pag-meet labi na si sir. Katulad nato ni nga tita. So, di magaling ka magkita sa sunod bulan, sunod tuig. So, hoping and praying nga magkita pa dito sa langit ng puloy-anan na giandam sa Ginoo mag-igsunan. And ato yan po, Lord, ato yan po mag-igsunan, ibutang sa Ginoo ang atong ngalan dito sa libro sa kinabuhi. Aron sa pagbalik niya mag-igsunan, ang himaya niya dili sakit para sa tuwa, kundi dili dako nga paglaom para sa tuwa. So, proceed na dito sa gawas kay mag-ampo ta. Gawas na may. Ipay na nga ang video. Mga exit. Exit sa itong sanctuary. Ato na idungag ganun. So ang katong dito ka ganila sa entrance atong makita pagsulod gid nato sa entrance, di ba namin to yung katong scapegoat. So nani ang high priest mugawa siya gikan sa sulod, tapos ang ginadala-dala niya ang sala sa katong mga katawhan. So kas-ano na siya matabo during the day of atonement. Tapos dito din niya i-transfer tanan nga sala nga sa tanan katawhan gyud sa during sa panahon nga nag-offer. Dito niya ikuan sa ginatawag nato nga scapegoat, o dito niya i-transfer kanan nga sala nga iyang gilukdo. So katong high priest represents Jesus Christ. He is our high priest. Unya ang scapegoat katong sungay nga goat, it represents Satan himself. Ang tanan nga sala sa tibuok kalibutan i-transfer dito sa creator o katong author sa sala, o mao si Satan. So ang kana nga scapegoat budad-on na dito sa wilderness. Pabayaan na siya dito, pasagdanan siya dito hantod mamatay siya. So same ra gyapon. Nakoy pangutana maigsoon. Ang Ginoo gugma, di ba? Nganong pagbubo niya sa sulfur of fire, nganong maapil man ng tao? Kay tungod ang tao wala pa siya ang gusto sa Ginoo sunugon ang sala, pero nganong maapil ng tao? Kay tungod ang tao wala pa siya nasiparit sa sala. Nganong maapil ta? Kinapa ang sala sa tuwa ato pang ginagakos, ato pang ginasulob. O ato pang ginasulob mao nang usa sa rason nganong maapil ta. O gusto sa Ginoo nga musiparit ka sa sala. Kaya sila iyang sunugon o kasala, iyang i-transfer kung kinsang utor sa sala in the first place mao sa Satan. So, you know what? Dito sa langit, magbakasyon ta 1,000 years, no? Di ba? So, si Satan, wala siya mingaw kayo, wala siya istorya. Siya mo iyang ma-realize na tanan kung sa iyang may nabuhat ba. So, hangtod nga, matapos ang tanan, hangtod nga mahukman ang dapat mahukman, mamatay ang scapegoat, di ba? O si Satan, mamatay siya tungkol sa iyang gibuhat. No, kay dili man permanente nga mo-exist ang sala, ang dili pagkamatarong, ang dili permanente nga mo-exist si Satan. So nagi panahon nga matapos ang iyang kinabuhi, matapos ang tanan nga mga kasalanan, matapos ang mga tanan nga mga pagsulay, matapos ang tanan nga makapait sa atong kinabuhi ba. So wala gitaylain nga paglaom mag-igsunan, maori gid ang Ginoo mao si Jesucristo sa atong tibuok kinabuhi. So samtang kita na pa sa sanctification process karon, it is the day of atonement sa atong kinabuhi mag-igsunan nga taga-adlaw, dili hopefully and pray nga dili ta masumhan og basa sa pulo sa Ginoo, kay mao ni makahatag kanatong kahayag ug mao ni makabusog, makahatag og satisfaction sa atong spiritual nga kinabuhi. So magkinabuhi ta nga Kristohanon, mahimo tang kahayag sa uban, mahimo tang tinapay sa kinabuhi sa uban. Og akong ginahangyo ang tanan og si pastor, akong ginahangyo awon si pastor nga mag-pray. Asa to si pastor? So, hoping and praying no na bless mo sa atong journey diya sa ginatawag nato nga sanctuary. So, even myself, na bless gyapon kay ko actually kay